Good evening. Happy birthday kay Jonathan. At saka si Pao. Kainan to. Si Pauline. Si Pao. Buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Kings chapter 17. Ito'y ating bubungkalin ang chapter 17. At ngayon po tayo nasa introduction. Babasahin ko lang ang verse 1 hanggang verse 7 bilang background sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ganito ang pagkakasabi, 1 Kings chapter 17 verses 1 to 7. Si Elias na Tisbita na nakikipamayan sa Gilead ay nagsabi kay Ahab, habang nabubuhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ako'y nakatayo sa harap niya, hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, maliban sa pamamagitan ng aking salita. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, umalis ka rito, lumiko ka patungong silangan, at magkubli ka sa tabi ng batis Kirit na nasa silangan ng Hordan. Ikaw ay iinom sa batis, at aking iniutos sa mga uwak na pakainin ka roon. Kaya't pumunta siya at ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon. Siya'y pumaroon at nanirahan sa tabi ng batis ng Kirit na nasa silangan ng Hordan. Dinalan siya ng mga uwak ng tinapay at karne sa umaga, at tinapay at karne sa hapon, at siya'y uminom sa batis. Pagkaraan ng ilang panahon, ang batis ay natuyo sapagkat walang ulan sa lupain. Ito ang salita ng Panginoon. Ating simulan dito, yung series natin ng 1 Kings 17, si Jesus sa buhay ni Elias. Si Jesus sa buhay ni Elias. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat bukas po ang iyong salita para sa amin upang kami muli manalamin. Sa daan po ng panalangin, turuan niyo kami, tulungan niyo kami na makita namin ang anumang mga pagkukulang, anumang aming kapintasan, upang ito'y aming maituwid sa iyo pong biyaya na kaloob sa amin. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ano masasabi natin sa 1 Kings chapter 17? 1 Kings chapter 17 ay masasabi kong isang aklat ng panalangin sa buhay ni Elias. Si Elias ay isang tagapamagitan na sugo ng Panginoon para po sa Diyos at sa tao. At kilala natin si Elias sa James, na binanggit ni James na siya yung taong mabisa ang kanyang panalangin. Napakabisa ng kanyang panalangin. At ang sabi rin ng Panginoon sa Gospel na itong si Elias ay isang dakilang propeta. Siya'y propetang sugo upang ipahayag ang salita ng Diyos sa bayang Israel sa panahon ng kanilang pagtalikod sa Diyos. Sila po'y nasa apostasy. Tumalikod sila, hindi sila kumikilala. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At ang haring si Ahab, ito ang number 1, at si Jezebel, ang naging modelo ng buong Israel upang talikuran ang Diyos. Sa ganitong paraan, si Elias ay larawan ni Kristo. Larawan ng ating Panginoon na siyang tunay na propeta at tagapamagitan between God and man. Mababasa natin sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 2, na sa unang panahon ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanyang mga bayan, sa kanyang mga tao, sa pamamagitan ng panaginip at propeta. Pero pagdating sa verse 2, ang propeta ay na-fulfill sa pamamagitan ni Jesus Christ, sapagkat si Jesus Christ ang siyang larawan ng Diyos na maghahayag ng katotohanan. So si Kristo ang huling propeta. Tulad ni Elias, si Jesus ang naghayag ng salita ng Diyos sa Israel, at hindi lang sa Israel, kundi sa buong sanlibutan, maging sa ating panahon.
Si Elias sa panahong ito ay nakapagbigay ng buhay o nakapagbigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman at kawalang pag-asa at masabi nating kamatayan sa time na ito sapagkat patay po ang spiritual na kalagayan ng bayang ito. At inilarawan ito sa buhay po ng isang babae sa Sarepta, isang babaeng balo na may anak. Verse 8 hanggang 16, mababasa natin ang kasaysayang ito na nawalan na ng pag-asa dahil nga natuyo ang lupa at walang ulan ayon sa panalangin ni Elias. Hirap na hirap sila ito. Ito'y nagpapangunit sa panahong ito, gutom na gutom ang mga tao. Dahil po, alam natin, ang bansang ito ay nahati ng Israel, Northern Kingdom and the Southern Kingdom. At itong Northern Kingdom ngayon sa pamumuno ni Ahab, grabe ang kanyang pagkamasama. Parang panahon natin and very corrupt talaga ang government nung time na ito. At hindi talaga lumalapit at tumatawag sa Diyos. Kaya si Elias nagpunta kay Ahab na hindi uulan hanggat hindi niya sinabi. Pero dito nagpahiwatig ang Diyos na nagbigay buhay sa gitna ng kamatayan. At ito'y sa pamamagitan kay Elias. Sapagkat sa pagdating doon sa langis ng babaeng balo at ang kanyang harina, hindi ito naubos dahil sa panalangin ni Elias. Kaya nagkaroon ng buhay. Yun ay isang tanda na ang buong Israel ay mayroon ding pag-asa sa kanilang buhay. Ito'y nilarawan sa buhay ng balo. So ito'y larawan ng eternal na kabuhayan kay Kristo. Si Elias ngayon ang siyang nagdala ng pag-asa at tulad ni Kristo siya ang nagbibigay na walang hanggang kabuhayan sa mga tao. Sabi nga ng Panginoon sa John 6:35, ganito ang pagkakasabi ng Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw." Ito ngayon ang nakikitang pag-asa sa bayan ng Israel sa pamamagitan ni Elias. Kaya sa kabanatang ito, nakasentro kay Jesus. At alamin natin, kilala natin si Elias bilang larawan ni Kristo pagdating sa panalangin. At ito'y para sa atin din. Ang mensahe ay paano tayo lumago, tumibay sa pananalangin. Kaya tatlong punto ang tignan natin sa kabuuan po ng chapter 17. Una, sa anyo ni Elias, si Jesus ang dakilang propeta. Siya ang dakilang propeta. Dakilang propeta, katulad ni Elias, ngunit higit pa. Ang sabi nga ng ating Panginoon sa Luke chapter 4, verse 25 to 26, ngunit ang totoo, maraming babaeng balo sa Israel noong panahon ni Elias. Nang sarahan ang langit sa loob ng 3 taon. Bakit nasarahan? Nanalangin si Elias. Pinakinggan ng Diyos. Kaya sinarahan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nagkaroon ng malubhang tagutom. Grabing tagutom dito. Kung ating papansin, basahin natin ang kasaysayan sa tagutom sa bayan ng Israel, sila'y nagkakainan. Ang kanilang mga anak, kinakain nila. Nag-aaway sila. Ganun po, minsan, magpahintulot ang Diyos ng pagsubok sa mga taong matitigas ang ulo na tumatalikod sa Diyos. At ganito rin po, kalubhan, tagutom sa panahon ni Elias, sa lupain ito. Lupain ng Saripat. 26, ngunit si Elias ay hindi sinugo sa kaninuman sa kanila, kundi sa isang babaeng balo sa Saripta sa lupain ng Sidon. Imbis na si Elias ay isang propeta para sa bansang Israel, sinugo siya ng Diyos doon sa isang balo. Sapagkat sa isang balo, makikita natin ang biyaya at paglalarawan ng Diyos kung paano niya sasagapin ang kanyang piniling bayang Israel. So binanggit mismo ni Jesus sa kanyang mga salita si Elias at ang balo sa Saripat upang ipakita na siya ang ipinadalang tagapagligtas sa sanlibutan. Hindi lamang sa bayang Israel, kundi sa buong mundo
si Jesus Christ ang tagapagligtas. Kung paanong si Elias ay sinugo ng Panginoon upang maging liwanag, pagbibigay ng pag-asa at buhay sa bansang Israel, si Jesus Christ ang lumalarawan dito para sa buong sanlibutan. Kaya kung paanong si Elias ay pinadadala sa mga mahihirap at nangangailangan, ganun din po ang ating Panginoon dumating para sa mga makasalanan at sa mga nagdurusa dahil sa kasalanan. At yan din ang dakilang utos niya sa atin. Gaya ng aming pag-aaral sa discipleship, ito'y utos sa lahat po ng mga alagad. Babasahin lang natin, hindi lang ito sa mga kalalakihan, kundi sa ating lahat bilang iglesia. Matthew chapter 28 verse 19 to 20, kaya't sa paghayo ninyo, utos sa atin na humayo, gawin natin, ipamuhay natin, ikilos natin ang ating pananampalataya, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Meaning to say, dapat bawat isa sa atin, mayroon tayong inalagaang maging alagad, maging katulad din ng ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya ba nating magagawa yun? Magagawa natin sapagkat ang sabi sa verse 20, siya'y kasama natin sa lahat ng panahon. Hindi tayo mag-iisa. Pag tayo po ay nagtuturo, nagbabasa tayo ng ating mga lessons para ituro, hindi sa ating sarili yan, may bibigay, may tutulong ang Panginoon sa atin. Hindi tayo mag-iisa sa pag-iisip, ipag-pray lamang natin. So kung paanong si Elias ay sinugo at si Kristong katuparan para isugo sa kaligtasan ng lahat ng mga tao, gayon din tayo pinag-uutusan ng ating Panginoon. Tayo po ay mga propetang Elias. Tayo ay mga little Elijah. So una, sa anyo ni Elijah, si Jesus ang dakilang propeta. Ikalawa, sa anyo ni Elisha, si Jesus ang tinapay ng buhay. Tinapay ng buhay. Tinapay ng buhay sa panahon ng kakulangan. Kulang na kulang talaga sila rito. Walang magawa. Itong babaeng balo, mayroon siyang isang takal na harina at isang patak na langis sa kanyang botelya. Yun lang ang pag-asa niyon. Ilang taon pa, 3 taon at 6 na buwan, magtitiis sila. So sa kwento rito sa balo, sa Sarepta, ang harina at langis ay hindi naubos. Dahil sa panalangin ni Elias. Ganito po ipinapakita ang kalagahan po ng panalangin. Ang panalangin ay nirerespeto ng Diyos sapagkat siyang nagbigay nito sa atin na kakayanan upang gamitin natin nang sa ganoon maibigay niya ang matagal niya ng inihanda na kasagutan para sa atin. Ang blessings po, hindi po yan tulad ng grace na binibigay lang sa atin. Ang blessings po ay pinagtatrabahuan na natin through prayer. Kaiba po yun. Kaiba ang blessings kaysa sa tinanggap nating grace sa Panginoon. Ang grace is given sa atin. But yung blessings natin, dapat nating pagtrabahuan through prayers. Pag hindi ka nagtrabaho, wala kang sweldo. Pag hindi ka pumasok sa trabaho, wala kang anin. Blessings po mula sa Diyos, pero kailangan nating pagsikapang gawin. Tulad po ng panalangin. Tignan niyo ang sabi sa verse 14 sa ating text. First Kings 14. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang banga ng langisman ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Nakita nyo? Pagkaubos noong harina at nitong langis, mga kapatid, doon naman darating ang biyaya. Hindi kakapusin, hindi ka maghihintay. Ganon po ang Panginoon. Ganito tayo dapat manalangin. Tulad ng panalangin ni Elias, na positibong magpapala ang Diyos sa atin. Hindi tayo magpipray lang, bukang bibig lang natin. Kundi isipin natin, damhin natin, kausap natin ang Diyos. Tapat ang Diyos. Kailangan tayong manalangin.
na may katapatan sa Kanya, na naniniwala in advance na matatanggap na nga natin ang ating ipinapanalangin. Ganun po ang taong matuwid. Kaya the prayer of a righteous man is very powerful. Kaya yun itong tinuturo sa atin. Kay Jesus natutupad higit na dakilang pangako. Ito ang sabi ng Panginoon sa John 6:35. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Paano tayo lumalapit sa Diyos? Physically, lalapit tayo? No. Ang paglapit natin is through prayer. Prayer with faith. Sapagkat si Kristo ang nagbibigay ng tinapay ng buhay. Siya yung ating pinagmumulan. Siya yung ating source. At hindi niya tayo kakapusin pagdating na ito. Kaya nga nakita natin, itong chapter 17, sa anyo ni Elias, si Jesus ang dakilang propeta. Ikalawa, sa anyo ni Elias, si Jesus ang tinapay ng buhay. Ikatlo, sa anyo ni Elias, si Jesus ang muling bumubuhay. Si Jesus ang muling bumubuhay. Sapagkat nung mamatay po yung anak nitong babaeng balo, now, hindi ko na lang basahin kasi isa-isahin natin yan verse by verse at tignan natin kung ano yung message ng Panginoon doon. Nung mamatay itong anak ng balo, anong ginawa ni Elias? Hiningi niya yung bangkay ng bata at kanya itong inilatag sa Panginoon at ipinanalangin. Now, ang panalangin kaya ni Elias dito ay memoryado o kabisado? Palagay ko, buong puso, buong kaluluwa ni Elias dito, ang pananalangin, kilala niya ang Diyos. Sa kanyang isipan habang siya'y nananalangin, binabanggit niya ang katangian, attributes of God. Kung paano siya bumubuhay at kung paano siya dumidinig sa panalangin ng mga taong may pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, the prayer of a righteous man availeth much. Mayroong kapangyarihan. Kaya ang panalangin ni Elias at this time, na patay yung anak ng balo, ay napakalaga. At ang prayer natin ngayong Wednesday ito ay napakalaga. Napakalaga. Hindi po basta biro. At walang ganong klaseng may panalangin sa time ni Elijah. Tanging si Elijah lang. Pero sa ating panahon, napakarami pong tulad kay Elijah kung manalangin. Kailangan matuto tayo manalangin ng talagang puso sa puso ng Diyos. At anong nangyari? Muling nabuhay ang bata. Muling nabuhay. Verse 22 sa ating text, dininig ng Panginoon, see? Ang panalangin na binibigay sa atin ng Diyos, ito isang kasangkapan. Ay wala pong ibang layunin dyan kundi dinggin ng Diyos. Kaya napakalaga po ang manalangin. Dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias. So, pansinin nyo, yung prayer ni Elias, hindi sinabing ang mga salita o panalangin ni Elias, kundi yung tinig. Sapagkat sa tinig, nagmumula sa puso. Ang tinitignan ng Panginoon sa atin, dinidinig ng Panginoon, yung boses natin, paano tayo lumalapit sa Diyos, paano tayo nananalangin, paano tayo humihingi, paano tayo nakikiusap. Tinig. Dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang buhay ng bata ay bumalik sa kanya at siya'y muling nagkamalay. Napakaganda po, mga kapatid. Napakalaga po manalangin. Kailangan manalangin tayo na kausap natin ang Diyos. Ano man ang ating kahilingan, hindi yung ating kabisado, memoryadong salita. Kung ano yung kahilingan natin at that present time, at that moment, doon natin idudulog sa Diyos, yun ang ating ilalapit sa Diyos. Dahil kung panalangin si Elias dito, tulad ng panalangin ko sa hospital, Tinidor Kutsara Palanggana, hindi ganun ang klaseng panalangin.
Pero doon naman, pinakita ko sa akin, rebuke sa bilang mga pastor, na ang panalangin wala sa galing ng pastor, kundi na sa kapangyarihan ng Diyos. Pero dito, may kita natin, tinuturuan tayo how to pray. How to pray. Kailangan tayo ay manalangin. Panalangin ng mga anak ng Diyos ay dinidinig ng Diyos. Kung gayon, maging seryoso tayo sa ating panalangin. Ngunit, tandaan natin, si Jesus ay higit pa kaysa sa kalagayan ni Elias. Sapagkat si Jesus mismo ang muling pagkabuhay at ang buhay. Si Jesus mismo. John 11:25, sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Ang ating panalangin, mga kapatid, ay nawawalan po ng silbi sa kanyang sarili. Prayer itself, walang silbi yan. Maliban, subalit kung sinasamahan ito ng pananalig, dapat mayroon talagang bigat sa pusong pananalig natin. Saan natin babasa yung pananalig natin? Well, sa ngayon, i-base natin na ang Diyos ay tapat sa atin, sa ating pananalig, sa ating salvation. Paano siya nagligtas sa atin? Hindi pa ginawa ang mundo, pinili ka na. At pagbagsak ng tao, tinawag ka. Doon mo lang ibase kung gaano kadakila ang Diyos, lalo na pagdating sa panalangin. So, ang prayer natin must be based sa pananampalataya. Sino tayo? Tulad ni Paul, ang sabi sa Galatians chapter 2, verse 20, hindi na ako'y kasamang napako kay Kristo at hindi na ako nakatiniran sa akin, kundi si Kristo. Kaya sa buhay kong ito, ipinamumuhay ko sa pananalig, sa pananampalataya. So, ganun din sa ating prayers. Sinabi nga ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, Matthew 21, verse 22, ang sabi po rito ng Panginoon, at anumang bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Yun ang sinabi ni Jesus. So, hindi lang basta prayer pagbuka ng bibig, kundi based doon sa faith mo. Faith mo sa iyong kaligtasan, faith mo kay Kristo, faith mo sa Father, doon natin i-base ang ating panalangin. At hindi lang yun, ang sabi pa sa Mark 11:24. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong natanggap na ninyo at yun ay mapapa sa inyo. Ganon si Elias Nag-pray siyang di uulan. Matutuyo. At sinabi ng Panginoon, okay, sige, umalis ka na dyan, kaharapan ni Ahab. Magpunta ka sa Kiret, sa batis ng Kiret. Papadala ko sa iyong uwak, at ang uwak magpapakain sa iyong tinapay sa umaga, sa gabi, at karne. Pagkatapos nun, natuyo ang lupa dahil hindi umulan. Ganun po ang prayer po ng mga Kristiyano. Actually, ang prayer ng Kristiyano, hindi po yung tulad ng ginagawa ng pataasan ng boses, payabangan tayo ng mga salita, parami pabulaklakan. No, ang prayer natin, pananalig, ang sabi ng Panginoon, pananampalataya. Panalangin may pananampalataya. Sapagkat si Kristo ay hindi lang basta nagbubuhay, siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pang-apat, mga kapatid, so sa anyo ni Elias, si Jesus ang dakilang propeta. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Si Jesus ang muling bumubuhay. At pang-apat, si Jesus ang Diyos ng awa. Siya ang Diyos ng awa.
Siya yung Diyos na nagbibigay awa sa mga mahihirap. Kaawawa ang balo rito, mga kapatid. Wala na siyang ibang pupuntahan. Sabi niya, huling kain na namin ng tinapay ito at kami mamamatay na. Kasunod nun, after makakain sila ng kanyang anak, mamamatay na sila. Kaya ang balo rito ay larawan ng kahirapan, ng kawalang pag-asa ng buong Israel dito. Buong Israel. Ganito ang kalagayan sa ating panahon. Akala natin, pag-asa natin yung ganito, pag-asa natin yung ganon, pero yung totoo talaga, yan ay naglalayo sa mga tao sa totoong pag-asa ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Kailangang may Ilyas. May Ilyas sa ating panahon. At yun ang hamon ko sa kalalakihan. Dapat may mga Ilyas na puno ng pananampalataya na abutin ang mga tao ngayon na walang pag-asa. Masaya sila. Nagdiriwang sila sa kanilang kalagayan. Pero palayo ng palayo ang mga tao sa totoong pag-asa. Kaya kailangan ng mga Ilyas na hindi lang tayo basta nananalangin, kundi gawin natin. So ang pag-asa o ang pag-awa ng Diyos sa bayang Israel, matitigas ang ulo. Si Ahab at si Jezebel, talagang matitigas. Noong nakaraan lang ating scripture reading, pinatay nila si Nabat. Dahil sa inggit, sa selos. Ganong katindi ang mga tao. Pero ipinakita ng Diyos ang kanyang awa through Elijah. Sa pamamagitan ni Elijah, sinugo niya ito. Ito yung awa kong pinapakita sa inyo. Pero si Elijah kinakalaban dito. At sa ating panahon din, tayo yung instrumento ng Panginoon na pinapadala sa awa sa mga taong ito. Na kailangan nilang marinig ang salita ng Diyos tulad kay Elijah. Si Elijah ang nangangaral that time. Pinagtatawanan siya. At dumating si Kristo rin ang siya nangaral sa buong daigdig. Pero paano maabot ni Jesus Christ yung sa Pasay ngayon? Paano maabot ni Jesus Christ ang Molino 2, ang Molino 3, ang Molino 4, ang Bacoor? Si Jesus Christ ay nasa langit. Tayo yung kayang sinusugo para marating ang mga taong ito at maunawaan nila ang awa ng Diyos sa pamamagitan natin. Ganon ang paraan ng ating Panginoong Hesus. Dumating upang ipangaral ang mabuting balita sa mga mahihirap. At tayo din ay kailangan humayo rin. Sabi nga ng Panginoon sa Lucas 4:18, Lucas 4:18, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naapi. Nakita niyo kung paanong ipinahayag ng Diyos yung kanyang awa at habag sa Israel sa pamamagitan kay Elisha. At ginawa ni Elisha doon sa isang balo na nawalan ng pag-asa, namatayan ng anak. Pero may himalang nangyari at ipinakita sa atin ang mensahe na kailangang mayroong gagawa ng awa ng Diyos. At si Elisha ang instrumento at that time. At sa ating panahon na ngayon, tayong mga Kristiyano ang instrumento ng awa ng Diyos sa mga tao. We have to pray and go. Tulad kay Elijah. Nag-pray si Elijah na hindi ulan. Ang sabi ng Panginoon, magpunta ka sa batis ng Kerit. Pagsugo. Kailangan talaga tayong sumunod sa ating Panginoon. So si Elias ay larawan ng propetang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Si Jesus naman ang katuparan sa ating panahon at si Jesus ay nag-uutos sa atin na tayo din naman ay dapat humayo.
Si Jesus ang tunay na tinapay. Pero tayo yung totoong tagapagdala ng tinapay sa mga nagugutom, sa mga nagdurusa ngayong panahong ito. Bakit na ba tayo mga kapatid? Nananalangin tayo palagi na may maligtas, na may bisita tayo. Pero kung di naman tayo umahayo, antayin lang natin may magbubukas dyan. Hindi yun ang utos ng Panginoon. Mga alagad ko, lagi niyong buksan ng pinto at may darating. Hindi. Ang sabi, humayo kayo. Humayo kayo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng nasa bansa. Amen? Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong mga salita na nagbigay sa amin ng liwanag, Ama, na kami iyong niligtas, hindi para sarili namin ang aming kaligtasan, kundi gamitin namin bilang liwanag sa iba. Alam namin, Panginoon, ang Panginoong Hesus ay nasa taas na. Ngunit sino nga aabot sa aming mga kapitbahay, sa aming pamilya? Kami, Panginoon, tulad kay Elias, na kailangan kaming sumunod, tumugon, anuman ang maging kahinatnan, alam naming kasama namin kayo sa lahat ng sandali. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.